Hello, sir. Hello. Kumusta na po? Ayos lang, ayos lang. Balita ko, user kayo ng MX3. Oo, actually, matagal na kaming uminom nito kahit sa Dubai pa kami, sa Middle East. Kumusta, sir, yung pagiging engineer mo rito sa Glasgow? Minsan challenging kasi puro Scottish ang mga nandito, tapos minsan pupunta kami kung saan. So, minsan may struggle pero ano naman, kasi Pilipino naman. So, Mas magaling ang naman. Pinoy. Oo, syempre Pilipino. Yeah. So how long have you been using the brand? In Dubai, almost every day, ginagamit ko siya. Ang nangyari is, nung napunta kami dito sa Scotland, wala na ako masyadong mabilan. Kaya nung nakita ko siya ngayon, pumunta ako para kumuha ulit na miss ko. Bakit MX3 capsule, sir? Andito ka na sa Glasgow ngayon and still, yan pa rin ang choice mo na brand supplement. Naramdaman ko na parang kine-cleanse yung yung body ko. Sabi ko, I'm not that old but I'm aging as well. So, yeah. So para sa akin siguro, mas mainam yung tulungan ko yung health ko para mas maging healthy pa ako. MX3, dito ako believe. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Kaya't tumango na at isigaw. Sabihin mo, energy! Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Mga pangga, paalala lamang po, ang 106.7 Energy FM at ang programang Believable Stories ay hindi responsable sa mga opinyon o kwento na ibabahagi ng ating panauhin. Ang mga ito ay personal na pananaw at karanasan ng panauhin at hindi sumasalamin sa paninindigan ng estasyon o ng programa. Believable Story, mga kwento. Naranasan kong ma-discriminate ang sarili kong pamilya. Ang hirap, no? Kasi lumaban ka naman ng patas pero iba yung tingin nila sa'yo kasi PWD ka. Buhay. Hindi madali na malayo sa pamilya. Pero sa ikagiginhawa ng buhay nila, tinatagan ko yung loob ko. Pinangako ko sa sarili ko, anumang unosong dumating, ilalaban ko yung pangarap ko. At tagumpay. Bawat pait na dumaan, lahat yun, hindi ko na nararamdaman. Kasi, andito na ako eh. Naabot ko na. Ginapang ko to bang para kang laging umakit ng mundo. Pero, nung dumating na yung takdang oras para sa akin, napasalamat Lord talaga ako para sa kanya lahat ng ito. Thank you, Lord! Believable Stories. At tagumpay. Inspirasyon Sa bawat kwento. Believable Stories. Mga bangga, sa programang ito walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. At kanya-kanyang tirada. Tuwing Webes po, mapapakinggan na natin ang iba't ibang kwento ng inspirasyon mula yan sa MX3. Dito ako, Believe. Simula at pangarap. Lumaki siya sa isang pamilyang naniniwala sa sipag, disiplina at pananampalataya. Bata pa lang, mulat na siya sa realidad na hindi pantay ang pagkakataon. Ngunit lahat may pagkakataong lumaban. Maaga niyang natutunan na ang responsibilidad ay hindi hinihintay. Ito ay inaako. Pangarap niyang maging leader, hindi lang sa titulo, kundi sa impluwensya. Pagsubok at pagbangon. Mga pangga, dumaan siya sa iba't ibang pagsubok.
personal, emosyonal, pinansyal, at professional. Isa sa pinakamahirap na yugto ang pagharap sa responsibilidad na mas malaki kaysa sa kanyang comfort zone. Ngunit doon niya natuklasan na ang breakthrough ay isang kabilang discomfort. Sa pamamagitan ng pananampalataya, mentorship, disiplina, at malinaw na vision, pinili niyang maging leader ng sarili niyang buhay. Gabay at pundasyon. Malayo na ang narating niya, ngunit mas malinaw na ngayon ang direksyon. Noon, naghahanap siya ng oportunidad. Ngayon, siya na ang lumilikha ng oportunidad para sa iba. Noon, nais lamang niyang umasenso. Ngayon, layunin niyang magtayo ng organisasyong magbabago ng buhay ng libu-libong pamilya. Ipinagmamalaki niya na hindi lamang ang negosyo o titulo, kundi ang kakayahang bumangon, mag-lead at mag-develop ng mga susunod na leader. Sandigang banal na salita. Ang sandigang banal na salita ay, "For we live by faith, not by sight." Mga pangga, dating naghahanap ng pagkakataon, lumikha ng posibilidad ngayon, makakasama natin ngayon si Faith Natividad. Magandang hapon po! Yes! Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, ang Kamusta? ganda ng pangalan, partner. Oo. Faith. Mapag-uusapan natin kung bakit yun ang pinangalan sa kanya. Ayan. Pero Oo eto nga. mga pangga, no, kasi last Thursday, Oo. medyo nagkaroon tayo ng hindi inaasahang aksidente sa kanyang nadaanan, no. Oo Pero nga. ngayon, eto na live makakausap po natin siya. Kamusta po kayo? Welcome Okay to the show. naman po. Thank you so much sa Finally! invitation. Finally po, natuloy tayo. Very excited po ako ngayong hapon na to not just to share our story, no, but hopefully mas maka-inspire tayo sa mga listeners natin. Yun, no? Is this your first time na ma-interview sa FM radio? This is the second time. Second time? Yes. Hindi ko natatanong kung ano stasyon. Baka, Ah! baka ma-promote. De, joke lang. Actually, nung nandito si Madam last week, di ba, parang kwentuhan na rin Oo. eh, no? Tapos ngayon, eto na talaga yung perfect Oo, time. may nalaman na Oo. tayo sa kanya. Yan, ako, abangan. Ano ba Sige. yan? Pero sige, tingnan muna natin at kausapin natin siya at alamin natin kamusta po yung childhood ninyo. Childhood, lumaki ako sa family na ng mga empleyado. So, ang nanay ko ay public school teacher, tapos ang tatay ko naman ay police. Then, bunso ako sa magkakapatid. Technically, menopause baby na ako. Okay. So, lumaki ako na parang wala akong masyadong interaction sa mga magulang ko. Mm. So, ang parang mga naging hero ko is yung mga kapatid ko. So, yung brother ko na ngayon ay piloto, and then yung sister ko na architect. Wow. So, sila yung parang naging parent ko while growing up. Nung bata ka, ano yung pangarap mo? Alam niyo, nakakatawa eh. Kasi dahil nga menopause baby ako, wala akong kasama sa bahay lagi. I remember, ang mga laro ko lagi is nakatingin sa salamin, tapos nagta-type, tapos yung microphone ng karaoke ng tatay ko, Oh. nagsasalita ako. Parang during that time, nagpa-podcast na ako. Wow, ang advance ah. Oo. During that time, hindi pa uso yan. Wala pa yan, no? Oo. Tapos, Okay. ang hilig ko nanonood ng mga Miss Universe, gano'n. Pero hindi tayo pang Miss Universe eh. Iba pala yung plan ni Lord. So parang bata ka pa lang, gusto mo na mag-talk, parang inspirational Talaga? speaker, Yes. ganyan. Kakaiba, no? Kasi ang mga kabataan o mga bata noon, ang mga hilig nila, di ba, gusto ko maging doktor, gusto ko maging guro. Yun talaga yung nasa pangarap mo talaga maging. Oo. Wala talaga akong like, yun nga, normally, gusto mong maging architect, engineer. Oo. Ako wala akong ganon. Or sinabi ng parents mo na, anak, gusto ko itong Paglaki mo, ganito ito. ka. Actually, sa era ko nung college, ang uso nun is nursing. Mm. Gusto ng nanay ko is nakaputi kami. Walang nag-medical field. So, naka-enroll na ako ng pharmacy sa Pampanga, and then tumakas ako. Nag-enroll ako mag-isa sa Mapua. Anong course ang... Initially, I started sa Kinuha industrial mo. engineering. Kasi hindi ko alam ang gusto ko eh. Oo. Pero after 2.5 years, na-realize ko, dyslexic ako. So, nag-shift ako. Hindi alam ng parents ko na naman. Matigas talaga ulo ko. Magaling na bata. Oo, ang galing na bata. Gano'n ba kay-stricto ang parents mo? Actually, very supportive naman sila. It's just that being the youngest, parang they wanted to keep me sa province kasi laking Pampanga ako. And nung nagkaroon ako ng chance, dahil yung mga kapatid ko, Manila din sila nag-school, gusto ko din. And Sumunod ka? Yeah, sumunod ako kahit ayaw nila. It was one of the biggest decisions that I had to make. Pero I would say, as early as 15, wala na ako sa school eh.
ano na ako. Independent ka na? Independent na Okay. ako. Wala na ako sa bahay namin. So, Oo. nag-rent na ako mag-isa sa Makati. Nagko-commute na ako. Independent ka na kagad, Mm, di ba? Oo. Paano ka nakaka-survive Oo, nun? yan, oo. Ng 15. 15? Kasi that time, medyo maagang nag-graduate ng high school, di ba? Mm. Yung sister ko, nandun pa, hindi pa siya nag-a-abroad. First 2 years of my college life. Pero nung umalis na siya, ayun na, nag-explore na ako, nag-try akong network marketing habang nag-aaral. Tapos nag-call center ako habang nag-aaral ako. Ano talaga, for me, yung college days ko siguro, masasabi kong remarkable siya kasi tinry ko lahat. Kaso ang hirap nun, no? Paano mo napagsabay na sa pag-aaral, sa pagtatrabaho? Ang hirap pagsabay niyan, lalo na kung BPO, ha, pinasok mo. Yes. Okay. Kaya ako nag-BPO dahil nga nag-try ako ng MLM, network marketing. I was a bit in a hurry to succeed in life. Maybe because na-pressure ako sa sarili ko na, uy, medyo successful lang mga kapatid ko. Medyo black sheep ako kasi matigas ulo ko. As bunso, di ba? Normal, normal. Oo, normal. And then, kailangan kong mag-work as a call center agent because nag-shift ako na hindi alam ng magulang ko. So, parang sabi nila, sige, kung ayaw mo makinig, bahala ka na, huwag ka na mag-aral. Pero, yun nga, dahil nga yung pang-tuition ko, ginagawa ko, nininegosyo ko talaga ng MLM. Talaga? Oo, hanggang naubos, kailangan ko na mag-enroll that term. So, nag-apply ako as a call center agent. 19 years old, wala akong experience. So, pumapasok ako sa school ng 9 a.m. to 3 p.m. Tapos, diretso na ako sa office. Ano lang walking distance sa Buendia. Ang start ng shift ko naman noon is 6 p.m. up to 3 a.m. So, ilang oras lang ang pahinga mo pala bago ka pumasok? Kaya bata pa lang ako, parang ang hilig ko ng multitasker talaga ako. Tsaka hirap ng partner, no? Parang, paano mo pa nasisingit yung pagkabata, pagkadalaga? Oo, na-enjoy. Kasi trabaho ka agad after yan eh. Actually, ngayon that you mention, I would say na na-miss out ko yung part na yon sa buhay ko because I was so in a hurry. But God has its own way of, making things magical and interesting. Ngayon na 30s ako, ngayon ko lang hinihilang inner child ko. So, like 2 years ago, nag-birthday party ako, Barbie theme. I collect mga Pop Marts, kahit na nasa mid-30s na ako. So, hindi pa naman huli ang lahat eh. Oo, hindi. Tsaka yun ang patok ngayon, di ba? Yung mga nagbe-birthday ngayon na hindi na-experience ng bataan ngayon. Oo, totoo. Pero dito sa pinagdaanan mo, kasi ang aga mo naging independent eh. Imagine, partner 15. Diba? Parang 15, nagbo-boyfriend-boyfriendan pa lang tayo. Yung iba dyan, naglalaro. Oo. Nagpipiko pa lang sila. Nagpipiko. Tapos ikaw, dire-diretso ka na kagad, pak. Ano yung yugto ng buhay mo na nasabi mo, teka lang, parang nakakapagod tong ginagawa ko? Ay, that's a very interesting question. I would say nung 24 ako. 24 ako, naging homeless ako. Homeless? Yes. Paano naging homeless ka? So, basically, na ako parang nag-work ako sa call center. It was really hard because hindi ko natapos yung school. Hindi ako nakapag-finish ng college. Because again, I was so in a hurry, I was so hard-headed. Dahil hindi ko natapos yung school, wala akong diploma. Lagi akong, parang kahit medyo magaling ako sa work, laging may kulang. So, hindi ako pwedeng ma-promote. Kasi sa Philippines before, pag wala kang diploma medyo hanggang call center ka lang. And then, nag-try kami mag-business nung partner ko that time. Pero nag-fail siya. Nag-printing business kami. Tapos, syempre, may mga wrong choices ka in life. Dahil medyo conservative din yung family ko. So, technically, lumayas ako. And then, siguro mga almost 2 months kaming homeless ang partner ko. Pero, nakakotse. Oh, wow! Oo, homeless pero walang na gas. Oh. So, tumira kami sa sasakyan. So, minsan nasa province kami. Pag may magpapautang na friends, luluwas kami. Ang hirap din. Ang hirap. Tapos, tumira kami sa Sacred Heart sa may Makati, yung church doon. So, may maps pa that time. So, pag morning na, gigisingin na kami. Kasi nga, kuhulihin na kami. And then, ang pinaka-turning point ko is, kaya mahilig ako magpakain. Ayan, kaya today, di ba, sabi ko, DJ, yung papakain ako. Kasi na-experience ko hindi ko makain na matagal. Tapos, sa Jollibee, naiyak ako. Sa Jollibee, dito sa Pasig, ang pinagkainan ng ibang customer, kakainin ko. Talaga? Yung time na yan, dumating ba sa punto nagtampo ka sa ating Panginoon? Kasi bakit ito yung nararanasan mo? Tapos sa parents mo,
medyo nagkaroon kayo ng naging pasaway ka, kulang yung supportan nila sa'yo. Actually, hindi sa nagkulang sa support eh. I think it's more of, kung ayaw mong makinig, bahala ka na. And ang siguro yung pinaka-challenging, more than yung pagiging homeless, as an adult, pwede naman akong bumalik sa comforts ng bahay namin eh. Pero parang it was a realization that kailangan ko panindigan yung yung mga decision ko. And never ako nagtampo, pero in a way, mas naging strong yung faith ko sa kanya. Parang that time it was so easy to quit. It was so easy, to do things na hindi tama. Kasi you're at the lowest of the low, right? Pero ako, pinadalhan ako ni Lord ng napakaraming strangers sa buhay ko. That really helped me to be where I am today. Paano ka nakasurvive? Or kinayanan itong mga pagsubok nito? Ano nagpalakas ng loob mo? I was at the lowest point of my life. Tapos parang magwa 1 year pa lang kami ng partner ko that time. So parang ang labo, 'di ba? So one time may nagpautang sa amin, pumunta kami sa Liliw, Laguna. Uso pa nun yung mga liliw bags, sandals. Tapos wala kaming kahit kwento ko lang doon sa isang manufacturer na nakita ko sa Instagram. Tapos pinautang niya kami ng 45,000 worth of stocks. Inventory. So dati pa, mahilig na ako magbenta-benta talaga. Tapos nagpunta kaming Washington, Makati. Binuksan ko yung likod ng kotse namin na parimata na that time. Kasi nga, di ko nagbabayad. Wala na kaya, oo. 4 p.m., di ko makakalimutan yon. Nag-post lang, wala akong phone na noon, by the way. Bags on Wheels ang tawag. Ginawan ko ng logo, Bags on Wheels, tapos nagtinda kami. That time, nakabenta kami ng worth 50,000-60,000 pesos. Wow. Because a stranger trusted us and believed in us. Then, the next day, bumalik kami ng Laguna, binalik namin yung pinagbentahan. Tapos nakapag-rent kami ng apartment ulit sa Makati, bed spacer. Tapos, naghanap ako ng work sa Toyota as a sales agent. Wala akong idea how to sell cars. Pero, natanggap ako kahit 15,000 ang sweldo ko. Kailangan corporate. So, punta ako Makati Square. May Makati Square pa na. Ukay-ukay. Bumili ako ng coat, Marks and Spencer's na shoes. Tapos yung partner ko siya yung naglalaba, dinidisinfect niya. Hindi ko makakalimutan yon. First day ko sa work, nakabenta ako ng Wigo. Nice. Wigo. First day. So, may commission na ako. Tapos, kwento ko dun sa customer ko. Parang all along, all throughout my journey, laging authentic ako eh. Hindi ako nahiya. Parang, yun ang totoo eh. So, kwento ko, ngayon, inassume niya yung sasakyan ko. So, na-liquidate ko pa, nabayaran ko na yung utang ko sa bangko, and then, na-liquidate ko. May panimula na naman kami. Sobra pa. And then, yung partner ko, ang ginawa niya, nag-business siya ng mga printing ng payong, ng keychain. Kasi nga, di ba, nagbebenta kami ng cars. Yun yung work ko. Tapos, siya yun yung sideline. Kinonect niya rin doon. Yes. So, ano talaga yon? Parang doon na nagsimula. Tapos, after ko sa stint ko sa car sales, nag-insurance agent ako, nag-real estate ako, and then, may dagok na naman. Kasi sales, di ba? Sometimes in sales, you make good money, but dirty money. May shortcut. Yes. So, ang nangyari, lahat ng mga kinita ko, I was able to earn 6 digits, almost close to 1 million, pero sa maling paraan. Kasi, again, nagmamadali na Yes, ako. Ayan, pag mga nagmamadali. Nasdapa na naman ako. Wala na akong choice. Nadengue ako. Kailangan kong... Kasos na naman. Hindi ako kaya... Wala na naman kami. Back to zero. So, bumalik kami sa family ko sa Pampanga. Kasi mamamatay na ako dahil nadengue nga ako. Unfortunately, pagbalik ko, yung nanay ko may dementia na. Hindi na niya ako kilala. So, gaano ngayon, kumbaga, kasakit din sa damdamin mo na yung time na medyo nakaka-out ka na sa hirap, tapos itong nangyari. Ano yan, realization yun na minsan you want to be in control, but at the end of the day, pipilitin ka ni Lord na makinig ka naman. It's not your way, it's my way. So, it humbled me. And when I learned about my mother's condition, nagstay na kami ng partner ko sa Pampanga. And kasama then, na sila. Ang niraket ko noon ay garage sale. Garage naman after nung sa wheels, bags on wheels. Ayoko na mag-corporate. Kasi nga, tas hirap na hirap ako makahanap ng work dahil wala akong diploma.
Tapos one time, nagpunta kami sa, gusto ko na mag-work, job fair. Nagpasama ako sa magulang ko. Imagine, di ba? Parang as an adult, I was like 25, 26. Nagpatulong ako, tulungan niyo ako mag-apply ako ng work. I just needed their support. And sa job fair na yon sa Robinsons, Angeles, di ko makakalimutan, na-hired ako on the spot. That was my biggest break. Kasi na-hire ako as an operations manager. Wow. Tas ang sweldo ko, tinanong ng Australianong boss ko, how much is your expected salary? Ang pinakamataas kong sweldo na mga 25,000 lang. Sabi ko, 95,000 pesos with all confidence. Alam mo, walang binigay niya. What? And then doon na nag-start yung career ko sa corporate. Because again, another stranger believed in me. So, tingin ko yon, doon na nag-start, ginalingan ko talaga sa work hanggang na-acquire kami sa malaking company. Tapos napadala ako sa abroad. Doon ako nagkaroon ng idea talaga of business development. Mas lumawak na yung idea. Oo, nagkaroon ako ng identity or career ko talaga. Client acquisition, merger, partnerships. And then, I was lucky because dun sa Australian company na yon, dahil nga ako yung business development manager na walang diploma, lahat ng mga kasama ko may masteral, ganyan. Nilagay ako sa office na pangit. Hindi nila alam, yung CEO ng company, doon nag-office. So, I was like 12 feet away from him. Sa 18 months na nagtatrabaho ako, everyday, hindi nga alam, sa pag-i-eavesdrop ko, minimentor na nga ako. So, nagtataka nga yung mga nakakakalala sa akin, parang who mentored you to be an entrepreneur? Because Paano mo nagawa yun lahat? I was the first entrepreneur in our family. Lahat ng kamag-anak ko, empleyado mindset. Pero alam ko na hindi ako yayaman pag empleyado lang ako. And mas may influence ka kapag entrepreneur. So, true enough, natuto ko how to learn the outsourcing business. Global outsourcing business. Notes ako ng notes. Every day. Kahit may ipis-ipis yung office ko. Oo. Tapos pinadala ko sa Australia. Yun yung biggest break ko. I was there for almost 2 months and nagkaroon ako ng magandang trajectory. Pero, sa sobrang office politics, na mad stroke naman ako. Laging merong sumusulpot na. This was 2018. And then, the next day, I was offered a redundation. Kasi nga na mild stroke ako sa office. So wala na naman akong work. And then after a few months, I found out I have pre-cancer sa endometrium ko. So I had to go to abroad to get dalawang opinion kasi my OB wanted me to have total removal of my reproductive system. That time I wasn't ready to have a baby yet. So grabing depression, nawala na naman ako ng career. Tapos my parents are getting old. Sunod-sunod ang pagsubok sa'yo eh. And then yun nga, may precancerous condition ako. Endometrial hyperplasia with atypia. Pero may nakausap akong doktor sa Qatar. Sabi niya, wag, ilaban mo yan. May mga medicine kang pwedeng gawin. Tapos, ang ginawa ko, pag uwi ko ng Pilipinas, I asked my parents, pwede ba nating benteng ancestral house natin? And then, parang yung magulang ko, ano naman tong pakulo nito? Parang, kasi in my head, I wanted to build my own business. So, true enough, January of 2020, nauto ko yung magulang ko na naman, yung bahay namin, binenta ko. Tapos, kumuha ko ng bahay, binili ko yung dating bahay ng kapatid ko. Doon din, mismo sa Pampanga din. Tapos, ang ginawa ko, pinasok ko sa Pag-ibig. So, ngayon, nagka-liquid money ako. 2.5 million. Ginamit ko lahat yun sa business. Nag-pandemic. Nako, ayan na naman. Ayan na naman ang problema ko. Parang, Lord, ano ba? Hanggang kailan? Kasi ito na yung dream ko eh. I have my own business. So, wala na naman. Na almost 3.5 million hindi ko nabayaran ng mga kliyente namin. Ano na yung laman ng panalangin mo niyan? Survival. Pero, in my head, hitting the lowest of the low, na-experience ko nga maging homeless eh. So, I have the power to change my life again. Tapos, pandemic, lahat equal footing, di ba? Lahat depressed, malungkot. Ako, may poodle kami, nanganak. So, nagkaroon ako ng business for mama. So, nagbibreed ka ng mga... Nagbreed ako ng poodle dogs. Ang daming depressed.
So, pinosession ko ngayon, get a fur baby. Ay, magaling. Magaling talaga Diskarte, sa sales. diskarte. Oo. Discarte talaga. Tapos, parang sa 18 months, hindi naman 18 months. Yeah, 18 months. Nakakulit kami ng almost 500,000 pesos proceeds. And then, come May of 2020, sobrang lungkot na, di ba? Tapos nakakahiya, ang pera namin ng partner ko, pension ng magulang ko. Kasi wala na naman kaming pera ulit eh. Ang hirap pag wala kang savings, walang anything. Nagkulong ako sa kwarto. Sabi ko, last na to. Manunod ako ng Shark Tank, Dragons din, final pitch. 2 weeks, gagawa akong business plan. Hindi ko gagayahin yung business ng boss ko dati. Laway ang puhunan. Nag-pitch ako sa 100 investors na na-meet ko sa LinkedIn. Zoom. May isang naniwala sa akin. And that was the start of my business. Ito na yung digital work. Ito na yung final na talaga. Pero, na-realize ko, bakit ba ako lagi nag-fail? It's because, yung ginagawa kong efforts, it's not based from creating an impact. Lagi siyang all about myself. Lord, bigyan mo akong ganito para makasurvive akong ganito para sa akin, all about me. This time, nung nag-curate ako ng business proposal or business plan, it was a purpose-driven business model. It's not profitable at all. Wala akong pera. Para siya naging misyon, no? Yes. And that's where and then I learned about Simon Sinek. Yung books niya ng Start With Why, Infinite and Finite Goals, Leaders Eat Last. Yung 3 books na yan, binuhay ako. Grabe, no? Pero itong pinagdaanan mo, Faith, no? Simula nung pagkabata ka, lahat ng mga pagsubok until nung talagang gusto mo na sumuko, anong natutunan mo? 2 things. Number 1, hindi ka niya bibigyan ng test kung hindi niya gagamitin yon as a testimony in your life. That's number 1. Number 2, in a snap, he can take everything away from you. After going through all these challenges in my life, I stopped being obsessed with material things, with power, with money, with authority. Kasi ano yan parang na-humble ka eh. Kaya kong bigay lahat yan sa'yo, pero kaya ko rin yan tanggalin sa'yo. So I stopped obsessing. And I just trusted. So ngayon, kung anong nare-receive ng right hand ko, Komportable ka na? Or yun din ang ka na? ginagamit kong pangbigay. A lot of people would always tell me, lagi kang naloloko, Faith. Totoo yan eh. Dami nag-a-abuse. Masyado daw ako mabait, masyado daw akong giving. But for me, okay lang yun. Siguro, learning from how life tested me, it's all about God is using you to be an instrument. So, ako, naniniwala ko, si Lord ginamit niya yung binigyan niya ako ng diskarte. Street smart, intellect, and also opportunity. Because He wanted me to use this for a bigger purpose. And true enough, as of today, we were able to close 800 Filipino jobs, catering to 200 clients across 5 continents. Aside from the digital workforce business, I have 8 other businesses in construction, food, cafe, hardware, consulting firm, and training company. And lahat yon, ecosystem yan. Supporting each other. So, naging personal mission ko, ayoko na may taong mag-a-abroad. Kasi laging sinasabi nila, yun ang mas maganda ang buhay doon. Oo. Palit ang kita dito sa Pilipinas. And goal lagi nila, go to school, get a good paying job, get an experience, then go to abroad. And then it's too late pag uuwi na sila. Lahat ng batchmates ko, halos nurses eh. Pag uuwi sila, sabihin nila, uwi ako, Faith, kasi may namatay or may nagkasakit. Ako hindi. Naging ginamit ko yung condition ng mom ko. Yung mom ko kasi nung last time nagpunta ako, nasa ICU siya. Okay. She almost died. So, I'm a bit emotional because now I get to recall why I've been so blessed. Because, sabi nga nila, di ba, alagaan mo magulang mo. And then, iba ang balik sa'yo. Ako, I'm not a perfect person. Ang dami kong flaws as a CEO, as a friend. But I guess being a daughter is something that I'm really proud of. Hanggang sa dulo, nilalaban ko yung mga magulang ko. Because success feels empty
when you don't share it with the people who believe in you when you were still no one. And ngayon na-realize ko, kaya siguro ako hindi binigyan ni Lord ng anak. It's because I will use my prime years to take care of my parents. They come first before anything because without them, I am nothing. Ano ba yan? Parang Grabe ano na. ako, Na ako doon. palabas na yung mga particles na hindi dapat lumabas. But yeah, yun yung naging story ko. And 2 days ago, the mere fact that my mom is still alive, miracle yun. Nauwi ko na siya sa bahay. Hindi man siya physically okay pa, but she is my strength. And I get my inspiration also with our employees, our team members, because if not because of them, hindi kami mag-grow as a business. I take care of them, it's as if they're also my own kids. Kahit po sa tanda sila sa akin. Diba? Kasi when you help someone to get a job, you're also helping a family. At saka ang pinaka masarap sa pakiramdam, yung marami nagtitiwala sa'yo. Nagmahal. Kumbaga partner ang maganda, di ba? Maraming dumating na stranger sa buhay niya. Tapos ngayon, siya na yung stranger na Yes. natitiwala sa Tama. ibang tao. Galing. Totoo yun. Diba? Totoo yun. Kaya, kung nakikinig si ma'am mo ngayon, Oo. ayan, ano yung mensahe mo sa kanya? Ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Lalo na sa mga narating mo ngayon. Sakripisyo sa buhay. Kahit may demensya siya, nakikilala niya ako eh. Lalo pag humingi ng pera. Yan o, ano talaga eh, no? Yun natatandaan niya. Pampabuhay. But Oo. I guess siguro, kahit hindi man niya ako naiintindihan ngayon, di na niya nare-recall, you did a great job, Ma. Buti na lang, naitawid mo pa ako at 47 ka na at pinanganak mo pa ako. Because I think my life mission is to really make sure that my parents will get to enjoy their twilight years. That's number 1. And number 2 is to provide jobs and be a mom, hindi man sa sariling dugo ko, but be a mom to a lot of people. Sa mga mini-mentor ko, sa mga empleyado ko, even to the strangers that I get to meet every day. Lahat yan, kapatid natin yan kay Lord, diba? Parang iba-iba man tayo na pinanggalingan. Ako, I treat the janitor the same way I treat a CEO. Hindi ka mataas. Minsan, di ba, naliligaw tayo kasi, I get to do this. I have this amount of money. I get to travel. So, mas mataas na ako sa'yo. Ako, natutunan ko, lahat yan, mawawala yan. Lahat yan, babalik tayo sa kung paano tayo nung bata. Paano ba tayo nung bata? Hubad. Ni kahit anong alahas. Wala. Makeup, wala. Yes. Wala kang dala, kundi sarili mo lang. So, I will always remember, and I always share this with the people around me na, alam mo, ang buhay ko is kasi ang pangalan ko ay Fatima talaga. Kasi Lady of Fatima. And then yung partner ko, dati yung nickname ko Faith, F-A-T-E. Yun yung mga panahon na puro kamalasan yung nararamdaman ko sa buhay ko. Kasi pala ang meaning nun is kapalaran. Tapos sabi nga, ba't hindi mo palitan yung spelling ng name mo? Total naman, ang story ng buhay mo is all about having that faith in the Lord. That's why you are here today. And true enough, my nickname comes with a lot of responsibility. Because when you say faith, they expect you to be nice all the time. Yes. But in reality, you just need to be authentic and be true to your personal mission. So that when it's time's up, wala kang extra baggage na sana ginawa ko to or sana mas naging mabuti ako. If you have the power to help, do it today. Yes, totoo yan. Yeah. Hindi lang sa pangalan. Sa ating kalooban talaga. Kung mabuti Yeah. mabuti ka. Correct, di ba? Tsaka partner, totoo yun eh. Kung meron man tayo sobrang lakas na pananampalataya, faith without action is dead. So Tama. wala din. Kailangan Correct ka talaga sipag at tiwala. Ayan. Kilos Diba? lang din, hindi lang puro hiling sa ating Panginoon. No? Totoo po yun. At sa naman, sa father mo, Ang father ko I would say he's my hero. Hindi man, ngayon I get to give him the time that he wants, the freedom. Dati kasi dependent ang father ko, or binigay ko ang responsibilidad sa father ko to take care of my mom. But 2 years ago, I decided I'll take over. And I will give the freedom that my father wants.
Gusto niya maging bagets. Mm. A lot of people will question me, bakit hinahayaan mong hiwalay sila physically? Gusto ko ma-enjoy ng tatay ko yung buhay na gusto niya. And hindi man siya perfectong father, but for me, he is imperfectly perfect in my eyes. Because our parents, wala naman manual yan. We expect them to be perfect. But they're just like us. They don't know what they're going through. They also get lost. Minsan wala din silang clarity, di ba? And hindi naman nila miniment na maging masamang magulang. So, tayo as adults or kids or their children, we should be more forgiving and understanding. Kasi tayo expect natin, uy, magulang ka, mas tanda ka, you should know what is right and wrong. But they're also going through a lot. So, ako isa yun sa biggest gift ko. I was able to forgive my father. I was able to understand him and support him in all aspect. Kaya siguro light ako. I mean, wala akong extra baggage or burden in my heart because I know I'm just an instrument in this world. So, kung ano man ang kaya kong gawin to change someone else's life or make your day-to-day, I will do it with all my heart. Napakabuti. Parang gusto ko nang tumira sa Oo, kanya. diba? Ma-feel mo kasi yung Yes, energy, oo. partner, di ba? Hindi, tsaka alam mo ba, iba Parang kasi, full of love. iba kasi ang tao na may experience, nagsimula sa zero, yung Yes. hindi naging maarte, nadala mo siya until now eh. Totoo. Tsaka partner, naniniwala ako na iba yung kapag nagsasalita ka, yun nga, nagaling ka sa talagang Oo, paghihirap. talagang Literal na pawis at dugo. At talagang literal na dapat mag-isang leader. Oo, yung galing ka sa pagkakadapa talaga. Kasi meron naman tao na magagaling magsalita pero hindi naman talaga pinagdaanan. Tama. Diba? Ito talaga legit, ika nga. Oo. Ako, maraming salamat. Faith. Maraming salamat. Ay, At sa partner niya pala, partner. yes, no? eto na ang Partner mo. pagkakataon. Oo, Na sa hindi ka aking iniwan, partner ha? na nasa labas. Nasaan? Oo. Ay, pala. Sa aking partner na nasa labas, ayan. Ako, I would always be thankful because parang sa kanya ako lumaki. Mhm. Literal and figurative. But, you know, what we had to go through is very difficult. Lowest of the low, highest of the high. Pero ang partner ko, pagtatanungin ko, babe, gusto mo bang bumalik tayo sa buhay na simple lang? Yung tayo lang, yung nakahiga kami sa, wala kaming bed. Nagka-bed nga lang kami, 2019. Matagal kami nakahiga sa floor. Sahig. Sahig kami nakahiga. Kaya ngayon, ayan, yung mga team members ko, alam nila, bakit sobrang ganda, hindi mo maganda, pero I really invest sa magandang furniture, I really invest sa comfort. Lagi kami kumakain mga 5 times a day. Wow. Wow. Kasi yun yung experience namin. But yung partner ko lagi niya sasabihin, kung saan ka masaya, I will support you. Walang like ang daming nag-step back ang partner ko in so many ways to support me. And he may not be perfect, but he was able to hold my hand, be my biggest distractor. Siya yung number 1 distractor ko. But he was also my number 1 cheerleader. When people right now, they know me as Faith, yung Faith na may na-achieve na. But my partner knows me nung walang-wala ako. Nung naglalakad lang kami sa Ayala, wala kami pang jeep. Nakita ka niya sa lahat ng aspeto ng buhay mo, di ba? Lahat ng Nagsimula. breakdown, di ba? At hindi ka iniwan, di ba? Yes, and he chose to love me during those moments. Kasi ngayon, ang dami nagmamahal sa akin kasi perfect scenario. Yes. But the real love comes when you are not lovable at all. Nung sarili. Di ba when I don't love myself, he was the first person who loved me unconditionally. Nagpi-play sa utok ko, you got to love me for what I am. It's simply being me. Ay, naku. Alam mo, kulang yung oras natin. Kaya Faith, nga. pero ito, Naku, partner. eto nga, tanggapin mo ang paghanga at pagkilala kay Faith Natividad para sa pagbabahagi ng iyong kwento ng sakripisyo at tagumpay sa programang Believable Stories na nagsilbing inspirasyon sa bawat pangga. Kasama ang aming mga puso at pasasalamat, DJ Jimbo and yours truly, DJ Sheena. Wow, thank Maraming you so maraming much. salamat. At Ang wait, ganda naman meron nito. pa dito. Yes, mula naman ito sa MX3. Ay, Dito ako, wow. Believe.
Thank you so much po. Talaga magiging healthy na tayo. Yan. Yan. Baka may gusto kang batiyan yung mga Yes. nandito. Ang dami. Actually, marami tayong nasa studio ngayon. Yung mga kaibigan mo. Grabe ang Ayan. support. Sige. Oo, grabe ang support. Well, unang-una sa lahat, gusto kong i-greet muna ang Digital Workforce family. Lahat ng mga teammates namin dyan. Hello, hello. Ready na ba kayo mag-meeting tonight? Yan. Yes. May meeting pa wala. Oo. Sige. And then of course, I'd like to acknowledge my Kraken family, sa House Creatives, ang aking content creation journey and content creation family. Maraming salamat sa support. Ayan, mga estudyante natin yan. And mga that's why they're here because I know, aside sa may inspire sila, alam ko na ang stories din nila is something that is worth sharing. And of course, sa mga doctors ng mama ko, maraming salamat because may nanay ako ngayon because of you guys. So, yun lang. And sana support nyo yung mga businesses namin and yung Faith, abangan nyo because hopefully before the year ends, I'm currently creating or writing my own book. It's Faith Failing Forward Fast. Yun yung title ng book. So, share ko na lahat ng mga naging stories ng buhay ko and how I was able to surpass all of them through the help of the Lord. Yun Tama. lang. Thank Naku, you so maraming much. salamat, And Faith. congratulations. Congrats. Thank you po. Thank you so much. At marami pang blessings na dumating sa'yo. At marami pa sanang matulungan. Yan, oo. Thank you so much. Ay, nako. Pangga, isa na namang kwento ng inspirasyon ng ating napakinggan. Correct. Siyempre, sa programang ito, hindi uso talaga. Walang format ang success dito. Correct. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. At kanya-kanyang tirada. Kada Webes po mapapakinggan natin ang mga kwento ng inspirasyon kagaya nito, partner. Hatid sa atin ng MX3. Dito ako, Billy. Muli po ako pang inyong Jim Bulabog ng Bubulabog sa umaga. Ayan. At Jim Ulises DJ, ako pa si Jimbo. At ako naman ang nag-iisang pabebot na si Sheena. At kami po ang 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihing radyo, Sabihin mo, energy.